Ang auto-bridging ay isa po sa mga feature ng XRP Ledger na kadalasang hindi po napapansin. Pero ito ay napakalaking dahilan kung bakit kakaiba sa XRP sa iba. Sa simpleng paliwanag, ito ang tahimik na mekanism na tumutulong para maging mas mabilis at mas mura ang palitan or exchange ng mga token sa loob ng XRPL. Habang maraming traders ang nakakaranas ng smooth conversions, hindi nila alam na si XRP mismo ang nagtatrabaho sa likod ng mga transaksyong bilang tunay na bridge currency. Dahil sa auto-bridging, tumataas po ang demand kay XRP bilang liquidity bridge. Kaya maaari itong magpataas ng activities or aktibidad sa XRPL DEX at makaapekto po sa presyo ng XRP sa spot market. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, paano nga ba gumagana ang auto-bridging sa XRPL? Sabi rito ay auto-bridging connects separate markets on the XRP ledger by inserting synthetic XRP pairs into combined order book. These synthetic pairs allows trades between two issued tokens to route through XRP automatically. The system analyzes all available conversion paths and ranks them by quality from best to worst. Ayan, paliwanag natin yan. Ang auto-bridging ay nag-uugnay po ng magkakahiwalay na markets sa XRP Ledger sa pamamagitan po ng paggawa ng synthetic XRP pairs sa order book. Ang ibig sabihin nito, kahit dalawang token ang hindi direktang magkatugma, pwedeng gamitin na XRP bilang tulay para automatic po na maganap ang palitan or exchange. Sinusuri ng system ang lahat ng posibleng conversion paths at pinipili po nito ang pinakamagandang rate para sa mga trader. Kaya ang market impact po dito ay mas nagiging efficient ang DEX ng XRPL at mas dumarami po ang trading volume na dumadaan kay XRP na pwede pong magbigay ng long-term support sa kanyang presyo. Ngayon ay bakit po ba gumagamit ng synthetic pairs? Yan, sabi rito ay if the XRP bridge route offers a better rate than a direct swap, the ledger activates auto-bridging. Every transaction follows a deterministic algorithm, ensuring that users always receive the most favorable conversion possible. This structure gives the XRPL a natural depth that few decentralized exchanges can match. Yan, paliwanag natin yan. Kapag nakita raw po ng ledger na mas maganda ang presyo kapag dumaan sa XRP bridge kumpara sa direct swap, otomatikong pinapagana po ang auto-bridging. Ginagamit nito ang deterministic algorithm na nagsisiguro na laging makukuha po ng user ang pinakamagandang conversion rate. Dahil dito, nagkakaroon po ang XRPL ng natural liquidity depth na bihira pong maabot ng ibang decentralized exchanges. Kaya ang market impact po nito ay ang algorithmic execution na ito ay nagbabawas ng human error at saka arbitrage gaps. Kaya posible pong tumaas ang tiwala ng mga institutional traders kay XRP bilang stable bridge asset. Bakit naman po perpekto sa XRP bilang bridge asset? Sabi rito, XRP plays this role because it is counterparty free and native to the ledger. Unlike stablecoins or issued tokens, XRP is not backed by any external institution. Anyone can hold or transfer it without needing to trust an intermediary. Yan, sa XRP daw po ang perpektong bridge asset dahil hindi ito umaasa sa anumang institution. Native po siya sa ledger at walang counterparty risk. Ibig pong sabihin yan, kahit sino ay pwede pong manghawak or manglipat ng XRP ng hindi kailangang magtiwala sa third party. Ito ang dahilan kung bakit napakalinis ng kanyang galaw sa loob ng network at napaka-ideal para sa mabilis at trustless na transaction. Ang market impact po dito ay ang ganitong katangian ay nagbibigay ng mas mataas na kumpiyansa sa mga developer at saka negosyo na gustong gamitin si XRP bilang pangunahing liquidity route sa kanilang apps.
Paano naman po nagiging tulay sa XRP sa pagitan ng mga token? Sabi rito ay this neutrality allows XRP to connect different tokens seamlessly. When traders swap between two issued assets, the ledger can use XRP as a neutral path. It reduces friction, improves price discovery, and enhances liquidity across the decentralized exchange or DEX. Ano nga bang ibig sabihin yan? Dahil daw po sa neutral itong sa XRP, nagagawa niyang pagdugtungin ang iba't ibang token ng walang komplikasyon. Kapag gusto po ng trader na magpalit mula sa isang token papunta sa iba, ginagamit po ng ledger sa XRP bilang tulay or bridge. Ang resulta ay mas mabilis na transaction, mas tumpak na presyo at mas malalim na liquidity sa DEX. Sa madaling sabi, sa XRP ang gumagawa ng invisible shortcut sa bawat palitan. Sa market impact, ang seamless conversion ay nakakainganyo sa mga bagong users at nagpapataas po ng transaction sa XRPL ecosystem, kung saan ay nagbibigay ng mas matatag na presyo kay XRP. Sunod na tanong ay ano naman ang benepisyo ng auto-bridging para sa mga traders? Sabi rito, auto-bridging expands liquidity without requiring additional order books. A user trading a stablecoin for another token automatically accesses multiple markets through XRP. This means tighter spreads, lower slippage, and faster order execution. Yan, paliwanag natin yan. Malaking tulong daw ang auto-bridging para sa mga traders dahil pinapalawak po nito ang liquidity nang hindi na kailangang gumawa ng bagong order books. Kapag nag-trade ka ng isang stablecoin sa ibang token, otomatikong ginagamit ng XRPL ang lahat ng market routes sa pamamagitan po ni XRP. Ibig pong sabihin nito ay mas maliit ang price difference, mas mababang slippage at mas mabilis na order execution. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong efficiency ay posibleng mangakit ng mas maraming volume sa XRPL DEX na siyang magpapalakas po sa demand ni XRP bilang liquidity backbone. Paano naman po nakikinabang ang mga developer at saka issuers? Sabi rito, developers and issuers benefit as well. Tokens built on the XRPL gain instant access to the broader liquidity network powered by XRP. Even new or less traded tokens can enjoy competitive pricing because of this built-in liquidity bridge. Ayan, para po sa mga developer, napakalaking tulong ng auto-bridging dahil ang mga token na ginawa sa XRPL ay agad nakakakuha ng access sa malawak na liquidity network ng XRP. Kahit mga bagong token o hindi pa kilala, nagkakaroon po sila ng patas at competitive na presyo dahil po sa liquidity bridge na ito. Sa ganitong paraan, mas nagiging aktibo po ang ecosystem ng XRPL. Sa market impact, ito po ay nakakatulong sa pagdami ng projects sa XRPL na posible pong magpalawak pa ng paggamit kay XRP sa mga bagong decentralized apps at saka markets. Sunod na tanong ay paano naman po pinapanatiling ligtas at epektibo ang auto-bridging. Yan, sabi rito, the auto-bridging function never activates unless it truly improves the conversion rate. The XRPL's algorithm tests all available routes before executing a swap. If the XRP bridge path costs more than the direct trade, it is skipped. Ayan, paliwanag natin yan. Sabi rito, ang auto-bridging ay hindi po basta-basta na nag-a-activate kung hindi ito makakabuti sa conversion. Sinusuri muna ng algorithm ng XRPL ang lahat ng posibleng ruta bago ito magsagawa ng swap. Kapag mas mahal ang daan sa XRP bridge, hindi po ito ginagamit. Sa ganitong paraan, naiiwasan po ang dagdag gastos at nananatiling efficient ang bawat transaction. Kaya sa market impact, ang ganito pong smart activation ay nagpapatibay ng tiwala ng mga traders dahil alam nilang optimal ang bawat swap sa ledger. Paano naman po pinapanatili ng system ang transparency at saka fairness? Sabi rito, this prevents unnecessary extra steps or higher fees. The design ensures efficiency, security, and trustless optimization in every transaction.
It is a self-regulating system that maintains transparency and fairness in execution. Ayan po, ang disenyo po ng XRPL ay pumipigil sa hindi kailangang proseso o sobrang bayarin. Tinitiyak po ng system ang efficiency, security at saka trustless optimization sa bawat trade. Ibig pong sabihin walang nakikialam na tao o central na authority sa proseso. Ang system mismo ang nagre-regulate para mapanatiling patas at malinaw ang bawat transaction. Sa market impact, ang trustless transparency ay nagbibigay po ng dagdag na reputasyon kay XRP bilang isa sa pinaka-secure na blockchain networks para sa mga institutional level settlements. Ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa auto-bridging? Sabi rito, Vet, a respected XRPL analyst on X, recently emphasized how auto-bridging enhances liquidity for issued tokens and stablecoins. His observation aligns with the official XRPL documentation and developer insights. The feature's design ensures XRP remains central to the ledger's liquidity ecosystem. Ayan, ayon po kay Ginong Vet, isa po siyang kilalang XRPL analyst, ang auto-bridging ay malaking tulong para mapalakas po ang liquidity ng mga issued tokens at saka stable coins. Tugma po ito sa documentation ng XRPL at mga obserbasyon ng mga developer. Dahil po sa disenyong ito, nananatiling sentro sa XRP sa liquidity ecosystem ng ledger at patuloy po itong ginagamit bilang pangunahing tulay sa pagitan ng mga asset. Sa market impact, ang ganito pong insights ay nagdadala ng kumpiyansa sa market at nagpapatunay na si XRP ay may tunay na technological na bentahe laban sa ibang crypto. Bilang panghuling katanungan ay ano naman ang magiging papel ng auto-bridging sa hinaharap? Sabi rito, as more stable coins and tokens launch on XRPL, auto-bridging will play an even bigger role. It will help unify fragmented markets and support efficient cross-asset trades at scale. Ayan, habang dumarami raw po ang stable coins at bagong tokens sa XRPL, mas magiging mahalaga ang auto-bridging sa hinaharap. Magiging tulay po ito para pagsamahin ang mga hiwa-hiwalay na market at mapabilis ang cross-asset trades sa mas malaking scale. Sa madaling sabi, sa XRP ang magiging puso ng XRPL ecosystem na siyang magpapatakbo ng lahat ng liquidity sa likod ng mga transaction. Sa market impact, kapag nangyari po ito, posibleng tumaas ang halaga ni XRP dahil magiging mas critical po siya sa buong DEX infrastructure ng ledger. At ang aking opinion naman po rito ay ang auto-bridging ay patunay po kung gaano po katalino at advanced ang disenyo ng XRPL. Hindi lang ito basta feature. Ito po ay isang technologyeng nagtataguyod ng tunay na global liquidity. Habang patuloy po na dumarami ang token sa XRPL, sa XRP ang nananatiling gulugod ng sistema. Kaya sa tingin ko, ito ang uri ng innovation na siyang magpapatibay sa posisyon ng XRP bilang isa sa pinakamahalagang digital assets sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.